Kulang to. Kuya, bag ko nandun. Ito ka, kumasok kami. Question ba? Kuya, pakiabot naman yung bag ko, please. Bugla kami. Hoy, bugla kami. Hoy, sarado niya na lang po. Paano makakakot? Hindi na makakakot yan. Lalo na ka. Alala, oy. Oy. Ganyan na lang pa ano yung kalakikis. Yung babae na kami nakapisa. Phone mo. Ito, baka mami makaiwan ko. Morning, Ma'am Luan. Kailangan pa. Kailangan pa. Wait naman tumabi yung mga. Para pala tayo dito mga na ikinukulong. Mainstream. Mainstream pa. Yan. Tapos wala. Yan na lang, tayo dyan. Yan na lang, ma'am, dyan. Lapit pa yung bro. Sabi, yan. Ako maliit. Gigilin pa lang. Yan na lang. JC, hati kayo, dapat dito ka. Hati kayo. Yan lang harap. Makakaurong ka ito. Dito rin. Dito rin. Check. Yan o. Pakuha kami, pakuha. Kasi play lang tapos ngayon, di ba tumakbo-tibigay sa makuli ka pa na. Last time yan na. Hanggang 3 time lang yata yan. Kaya mo mga kapatid. Over-it kami. Over-it tayo sa Para magbila tayo sa mga Kaya na rin sa kanila. Kami nagulang
Magandang araw, Pasigyan. Yung kasalukuyan niya ay dumating na ang electionist, ang incumbent mayor ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto. Kasama niya si Vice Mayor Dodo Jaworski at ang pagdating nila dito ay inabangan ng kanilang mga supporters. Kasalukuyan ay nasa loob sila ng tanggapan ng COMELEC at sinasagawa nga ito at sumusunod sa proseso ng file ng kanilang Certificate of Candidacy. Maaga pa lamang yung mga taga-suporta ng Giting ng Pasig, taga-suporta ng alkalde at ng vice-alkalde ay nakaantabay na dito sa labas ng tanggapan ng COMELEC sa Pasig City. Maaalala nung Wednesday nang nag-file ang mga kasama ng Giting ng Pasig. At ito yung mga District 1 councilors at yung mga aspirants. Samantalang yung Biyernes naman ay dumating dito sa COMELEC ang 6 pa sa kasama sa mga tatakbo bilang konsehal sa Giting ng Pasig para naman yan sa District 2. Biyernes yan ang sila ay dumating at ngayong araw ng Sabado ay dumating na nga si Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dodot Jaworski upang ihain ang kanilang Certificate of Candidacy kasama nilang kanilang mga kapamilya at ang mga taga-suporta. At kasalukuyan ay nasa loob sila upang isagawa na nga itong filing ng kanilang COC. Ayon sa ating nakuhang impormasyon, kasalukuyan din, ngayong araw na ito ay magpo-file naman ng COC ang incumbent congressman ng Lone District ng Pasig City na si Roman Romulo. Sa Green Hills naman isasagawa yung kanilang pagpa-file para sa mga kongresista. Muli sa mga Pasigyenyo na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihahatid na live na balita sa iNews Pasig. Kasalukuyan ay nasa tanggapan tayo ng COMELEC at ngayon nga nag-file ng Certificate of Candidacy si Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dodo Jaworski.
Ating natanaw na nga, nakasama ni Mayor Vico Soto ang kanyang ama na si Bossing Vic Soto. Kanina naman pagdating nga ni Vice Mayor, nakita rin natin nakasama niya ang kanyang pamilya, ang anyang asawa na si Mikey Kuwangko Jaworski at ang ilan sa kanyang mga anak. Ito yung receiver. Hindi na. Ganun pa rin. Muli sa mga pasigyenyo na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihahatid na live na balita dito sa COMELEC sa Pasig City. Kasalukuyan na nga inihahain ng incumbent re-electionist Mayor Vico Soto at ang kanyang tandem na si Vice Mayor Dodot Jaworski ang kanilang COC. Kasama nila ang kanilang mga kapamilya, kabilang na sa kasama niya ng alkalde na ating natanaw kanina mula dito sa labas ay si Bossing Vic Soto ang kanyang ama at ganoon naman si Vice Mayor, kasama niya ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang may bahay at ang mga anak. Kasalukuyang nakaabang sa paglabas ng alkalde at ng vice-alkalde ang media, maging ang mga taga-suporta na kanina pa rin nag-aabang sa kanilang pagdating. Bago pa mag-alas 9 ng umaga ay antabay sila dun sa labas ng tanggapan nitong COMELEC at talagang inintay ang pagdating ni Soto at ni Jaworski. Yung dalawa. Anak nila yun. No? Ang alkalde at ang vice-alkalde so far ang huli mula sa grupo ng giting na Pasig na nag-file ng kanilang COC. Sa impormasyon na ating nakalap, si Congressman Roman Romulo naman magpa-file din umano ng kanyang COC ngayong araw na ito sa Green Hills. Samantalang nung Wednesday, ang unang bahagi ng grupo ng giting, ito yung mga tatakbo para sa District 1 bilang mga konsehal, ay naghain nga ng kanilang certificate of candidacy. Samantalang nung Biyernes naman, ang mga tatakbo bilang konsehal sa District 2 ang nagtungo dito sa COMELEC. Good morning. Hello.
Ngayon makikita sa labas, no, lumabas ang panganay na anak ni Dodot Jaworski at ni Mikey. At sa likuran naman niya, nandyan yung dalawa pa niyang kapatid na lalaki. What do you think? Nagago ka, nagago ka? Why are you promoting? Ingat tayo dito. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, palabas na nga daw si Vice Mayor Dodot Jaworski para mapaunlakan ng panayam ang ilan sa mga media. Bala sila. Doon pa. Okay. Sir, why you run for re-election? Well, the past 2.5 years have been eventful. I think we have introduced a lot of reforms. I think we have started something more than just a regular change. So we want to give it up to the people to see if they still want us to serve them. So again, we serve at the pleasure of the public. We enjoy their trust and confidence for as long as they want us to serve. We are willing to provide that service to them. Sir, if you win another term, what priority legislations do you intend to focus on? Well, this first term I pushed for education. I will continue to push for education. But beyond that, we have to match the programs of education with livelihood and job opportunities. So I think we will be concentrating that in the next term. Kailangan ng ating mga kababayan ng maayos na trabaho, pero bigyan din natin sila ng tamang skills at talento para makuha nila yung mga available na trabaho sa mga industriya na nandito sa Vice, Pasig. there's no perfect administration. What sector do you think needs most improvement if you win a second term? Well, as usual, it's always been about the poor. Priority po natin to solve the poverty problem here in the city of Pasig. I think there has to be an effort from the entire community, hindi lang po sa ating pamahalaan. Pero kami ni Mayor Vico, ang gusto po namin magawa mabigyan ng konting inspirasyon ng ating mga mamamayan sa pribadong sektor, na maging kasama at kaparte sa solusyon, rather than people complaining about how difficult it is na nakikita natin problema sa ating bayan. Dapat mag-ambag po tayo para matulungan natin yung ating mga kababayang mahihirap. Sir, the mayor has expressed concern over the involvement of a construction company based in Pasig with the Comelec provider. Are you still concerned or okay na po sa inyo yung mag-withdraw na in that sense? Well, again, we have to trust our institutions. We have to give our trust and confidence to the Commission on Elections kasi yan ang foundation po ng isang demokrasya, na magkaroon tayo ng honest and fair election. So, at the end of the day, the people will speak. We have to honor the wishes of the people. Kung meron man mga magbabalak ng hindi maganda, ako yun na naman naniniwala na meron tayong Diyos na magpoproteksyon sa ating lahat.
And democracy is about the will of the people. No one should even dare overcome that. So again, let's trust the system, let's trust the process. Trabaho lang tayo. It's a free democracy. Everyone can run. Basta qualified po kayo. Yan po ang esensya ng demokrasya. Sa aming lahat, good luck and God bless us all. Thank you, guys. Hey. Mark. Meron eh. Sir, una, why run for the election? Well, first term, we started a lot of reforms, introduced a lot of changes in the city. Second term, we started to institutionalize. Third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. So we're really looking forward to the next 3 years. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-diretso lang yung trabaho, ano? Pero syempre, napaka-importante nitong ginagawa natin every 3 years. Key programs mo if re-elected? Yes, alam na ng tao yun. Alam na ng mga pasigyan nyo yun. Alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expressed concern over the involvement of a construction company in Miru Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still worried of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo, na okay lang na party ka sa isang kontrata ng COMELEC at tatakbo ka rin sa election na yon. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yon. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila na hindi ko naman alam yung detalye nun, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about these things? Ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang baliktarin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila, and siguro, maukuhan nyo naman yung exact quote nung sinabi nung lalaki, si Mr. Curly, yung asawa nung nagbabalak na tumakbo mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya na kaya daw sila na, quote, napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motibasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyang kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una, yung investigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi nila sir, hindi daw sila connected sa safety. Yung sinasabi po nila na hindi sila connected sa St. Timothy ay malinaw na kasinungalingan.
We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung presidente po nila. I love you, Mayor! We acquired a copy of their... I love you too, pero quiet muna tayo. We acquired a copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified copy. Makikita niyo po, ang presidente nila ay pangalan Miguel Ventura. Ang residential address ng Miguel Ventura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Ventura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinelete, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dami. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po kinukwento ito? Ito po, yung picture niya, hawak-hawak niya, check galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, Devil's Advocate, isn't this new an academic already, given that St. Timothy was new already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Ngayon, bakit ko to binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Honestly, okay naman ako eh. Kaya ako to binabanggit. Kaya ako to sinasa publiko. Because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Hindi naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, with the machines. We need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully. Kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan, wala bidding hanggang po nag-withdraw sila just a couple of days ago. Sir, sabi ni Curly, ginagawa na lang daw ito para daw mag-provoke sila daw po, para lang daw may kalaban kayo. Ano sasabi niyo? That is very stupid to say. Kaya yan, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kasi sa pagpasok nila sa politika. Ang sabi nila, sir, kung politika lang daw, simula pa ng 2019, tumulong sila kay Eusebio. Nakala ko ba wala sila sa politika nun? Wala naman tayong motivation. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, there are so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, ito yung paggamit ng dummy, anomalies in different contracts, meron pa silang tulay na bumuho. Hindi naman sa Pasig yan eh. So, kung isabihin, ako yung pinupolitika ko sila, hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job.
sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Politics aside, the investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. How many cases has the city administration had against them? Well, right now, we have only 5 cases with regard to their building code violations. But the investigations, medyo komplikado po yan, you know. But we will continue. We will coordinate with the national government agencies involved. We will continue to do our investigations or due diligence. Sisiguraduhin natin na hindi malilugi ang gobyerno, magbayad sila ng tamang buwis, at kung may paglabag sa batas, dapat pantay-pantay. Hindi porket mayaman, hindi porket ay biglang sumali sa politika, ay kakalimutan na ang lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Politics aside, we only want to do what's right. Sir, let's focus on your platforms. There's no perfect administration. What sector of governance do you think needs most improvement should you win a third term? Marami. Hindi ko naman sinasabing perfect. Maraming at halos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Ang focus natin ngayon ay pagpatuloy yung mga maganda, tapos kung may mga pagkukulang ay punan natin. So, expansion of existing programs, marami na tayo sa pamilya. Halimbawa po, yung local senior pension, ngayon ang nabibigyan po namin ng local senior pension ay yung mga walang-wala po talaga. But in the next year or so, ang balak namin ay i-expand siya para dun sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. 2,000 na pension, 3,000 pension, nagdagan. So, yan ang focus. Tingnan natin, of course, the new City Hall, and that's also one of the bigger projects. But that aside, it's really improving all services. Iniisa-isa natin yan. Sir, sabi nga pala nila kapon, parang gusto nilang tumulong din sa Pasig City. Kasi meron sila nakita ng operators sila sa diba? Maayos po yung procurement process natin. Sila yung namumulitika. Pinubulitika nila yung situation. Maayos yung project, maayos yung procurement. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig pa lang, puro substandard, ang daming mali. Galing akong Santa Lucia nung isang araw, meron silang project na declared as completed, pero ang pangit ng gawa. I can show pictures of that later. Meron silang, hindi ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuho? Paano ako magtitiwala sa paano ako magtitiwala sa advice ng ganung klaseng kontraktor na kilala naman. But again, hindi ito para siraan sila, di ba? Ang punto ko dito, kahit mahirap, kahit hindi kumbiniyente, pwede namang magpikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan, pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong di tama, we only want to do what is right. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat.